Nasa peligro ang buhay nila. Teka sandali, magunos dili Aling Tisay. Hindi kita maintindihan. Ba't ka nag-iiyak? Kinulam ang nanay mo, Annabel. At ang tatay mo. Pati ikaw. Kasalukuyang nasa proseso kayo ng malakas ng pangkitil. Ang markang to, tama ng pangkitil to. Meron ang nanay mo at yung tatay mong iniimbalsa mo. Wika ni Aling Tisay. Ganoon na lamang ang pagkatakot noon ni Nanay Annabel. Dali-daling pumasok ito ng silid at nagdasal. Sinabi naman ni Aling Tisay na hindi uubrang dasal sa oras na kumapit na ang kulam. Ang kailangang gawin ay kontrahin din ang mangkukulam sa isinasagawa nitong sumpa para sa kanila. O hindi kaya, patayin ang mangkukulam. Dagdag nito, maaring pag-alis nila Ben sa lugar ay nagkaroon ng pagkakataon na mangkukulam na yon. Pero bakit? Ba't naman? Tanong ng Nanay Annabel. Nang mahinto ito dahil kaagad sumabat si Aling Tisay. Ba't ba kayo kinulam? Ganoon ba? Malamang dahil kayo lang naman ang kaanak ng bata. Di ba nga may misyon si Ben? Lahat ng mga kampo ng dilim tinutugis niya. Ang balik nito ngayon ay sa pamilya. Malaki ang posibilidad na may kinalaman dito ang grupo ni Ismael. Sino pong Ismael? Mahabang kwento, Annabel. Naroon kaninang ama ni Ben. Niligtas niya kami. Kung nagkataong hindi nangyari yon, pwedeng katulad ng tatay mo, patay na rin kami. Teka, nasaan na ba yung batang yon? Diyan ka lang ha. Babalik ako kaagad. Hanapin ko lang si Ben. Binalikan niya ang paslit doon sa ilalim ng manggahan. Pero hindi niya na natagpuan ang bata. Hinagilap ni Aling Tisay mula hangganan ng lupain hanggang sa harapan ng bahay. Pero wala si Ben. Natanong pa niyang ilang mga tao na naroroon sa lugar pero ang sabi, wala umano silang napansing bata noon. Naloko na. Kumilos ang bata mag-isa. Annabella, alis ako ha. Hahanapin ko yung anak mo. Bungad ni Aling Tisay. Nakasilip noon sa bintana si Nanay Annabel. Giniit ni Aling Tisay na kahit saan ay pupunta siya basta mahanap ang bata noon. Dali-daling umalis ang komadrona. Hindi na nito alintana ang labis-labis na pagkapagod. Pumutok na ang bukang liwayway at wala siyang pahinga. Pinuntahan ni Aling Tisay ang palayan. Wala doon ang bata. Abot langit na ang pangamba ni Aling Tisay. Alam niya sa sarili na diniktahan ang bata ng gabay nito at pwedeng tinuro kung saan matatagpuan ang mangkukulam. Ang problema, hindi niya alam. Hindi maiwasan noong maiyak ni Aling Tisay. Para siyang lutang na naglalakad sa lansangan ng bayan. Hanggang sa nakarating sa lugar kung saan pinuksa ni Ben ang 2 gabunan. Pero wala nang tao doon. Wala na din yung 2 dalagitan na ginawang palahian. Binalikan pa ni Aling Tisay ang bahay ng babaeng gabunan na pinagaling ni Ben. Nakita at nakausap niya ito pero walang impormasyon sa magkatanungang bitawan ni Aling Tisay. Hanggang sa nabanggit nito ang lugar kung saan nagdadaos lahat ng mga kasapi ni Ismael. Pero ang problema, napakalayo. Magpaganon pa man ay hindi nag-alangan si Aling Tisay na puntahan ng lugar. Umaasang baka nagtungo ang bata sa lugar na yon. Parang hihimatay na ang ginang. Bukod sa pagod, nagugutom na rin si Aling Tisay na siyang dahilan kung bakit siya nahihilo. Plano ni Aling Tisay na sumakay ng pasaheroan. Habang nag-aantay na masasakyan, napapaisip ang ginang at pinagdugtong lahat ng mga nangyari. Mula sa pag-alis ng bahay nila Ben, ang unang pinuntahan nila ang lugar ng mga gabunan. Napagtanto ni Aling Tisay na pwedeng walang koneksyon dito ang grupo ni Ismael. Dahil nabati lang ang atensyon ng hukluban ng patay na ni Ben ang 2 gabunan noon. Hindi umaakma dahil umaga nangyari ang pagkamatay ni Lolo Toro. Kung gaganti man ang iba pang kasama ni Ismael, pwedeng mangyari ito makalipas pa ng 1 araw Kaya dito naisip ni Aling Tisay, ang aswang na pinasuko ni Ben noon. Ito yung nayanggaw at kasunod na si Adolfo.
Pero parang imposible namang si Adolfo dahil nangako itong magbabagong buhay na. Gulong-gulo si Aling Tisay. Hindi malaman ang gagawin. Idagdag pa dyan ang matinding pagkapuyat na siyang mas nagpalala sa nerbiyos ng komadrona. Umiyak ulit si Aling Tisay at napagdesisyonan niyang puntahan si Adolfo. Ilang segundo lang ay may napadaang habal. Kagad nagsabi si Aling Tisay na sasakay siya at ihatid sa isang lugar. Pinikit na lamang ng ginang ang kanyang mga mata. Ipinagdarasal niya na sana'y matagpuan ang bata. Nang makarating na siya kila Adolfo, nagtaka ang ginang. Angat ang araw, bahagya at walang katao-tao sa bahay niya. Dapat ay may makikita siya dahil umaga tabala mga tao sa ganitong oras pero nakasarang pintuan. Maging ang bintana na parabang umalis ang nakatira sa bahay. Hanggang sa, "Magandang umaga, walang tao sa bahay na yan. Kagabi pa umalis. Nagwala si Adolfo na parang sinasapian." Bungad ng isang tao. Matanda at guyod nito ang dalawang kambing. Tila ba galing sa pagpapastol. Umalis? Si Adolfo sinapian? Tumango yung matanda. Ang sabi nito, parang sinapian daw talaga. Lumayas ang kanyang pamilya kasi tinangka niyang patayin. Maraming tao umano ang nagsitatingan. Inawat si Adolfo pero sobrang lakas umano. Tapos may hawak itong mahabang patalima. Ultimo nga mga tanod ay walang nagawa. Dumating pa ang kinauukulan pero nawala na lamang daw bigla si Adolfo. Nagtanong si Aling Tisay kung saan kaya nagpunta ito. Sabi ng tao, baka umano sa dati nitong bahay sa bukid. Pero wala umanong nagtangkang humamak maski kapulisan. Gawa ng pinaniniwalaan na si Adolfo ay isang mabagsik na mangkukulam noon. "Don, sa gawin yun nakapunta na ako minsan pero hindi ako lumapit sa bahay." Wika ng matanda, habang nakaduro ang kamay nito sa malayong bundok. Tumangulang si Aling Tisay. Hindi kaila sa kanya na mabangis na mangkukulam si Adolfo. Pero ang tanong, bakit parang sinapian? Dito na kinutuban si Aling Tisay. Baka imbis na magbago ay nagpatuloy pa rin ito sa ginagawa niya. At maaring nabaliw ito sa pangyayaring yon at nangulam ulit ito. Naglakad si Aling Tisay. Ramdam niya ng init at sobrang anghang ng kanyang mga mata. Hindi naman matarik ang bundok. May maayos na daan pero ang problema, kapag umangat ng umangat pa ang araw, dahil bihira lamang ang mga malalaking punong masisilungan. Kadalasan maliliit pa gawa ng ginawang sakahan ng lugar na yon. Hindi naglaon nang tingin ni Aling Tisay na nakarating na siya. Huminto ang ginang. Tinanaw niya ang baba at nakasisigurado siyang ito na ang lugar na tinuro nung nagpapastol. Sakahan din ang bundok kaya may iilang bahay siyang nakita pero malayo ang agwat. Karaniwang masisilayan sa mga malalapad na bukirin ito. Inaalam noon ni Aling Tisay kung alin sa mga bahay na ito posibleng nakatira si Adolfo dati. Hinawakan niya ang santong pungkol. Nag-usal, hinalik-halikan ng tangan. Nang mga sandaling ito ay nagtataka si Aling Tisay gawa ng medyo mainit ang tangang dala niya. Madalas itong mangyari tuwing may panganib sa paligid. Malakas ang kutob niyang nagpapahiwatig ito ng banta. Kaya hindi maipagkakaila na mabisa ang gamit. Maging sa tuwing nalalagay sila sa alanganin o nasa piligrong lugar kasama si Ben. Umiinit ang gamit na yon. Pero bakit sinabi ni Ben na wag itong gamitin? Malaking katanungan para kay Aling Tisay dahil matagal na itong tangan ng kanilang pamilya eh. Kaya noon, kahit nabisuan pa siya ng bantang sugo, mas kampante pa rin si Aling Tisay na gamitin ito. Ika nga ni Ben, pwedeng panig ng kabutihan at masama ang kakapit. Pero mas lamang ang masama kasi magaling humanap ng kahinaan ng demonyo. Nagpapanggap ang demonyo para tangkilikin ang gamit. Pero ayon kay Aling Tisay, kung demonyo pa umano ang kumakapit sa tangan,
Maaring noon pa ay hindi na nito tinangkilik ng kanilang angkan. Kaya malakas ang paniniwala ng kumadrona na ang bisa ng gamit nanggagaling sa kanan, liwanag o panig ng kabutihan. Para masigurado ni Aling Tisay na hindi siya magmimintis, inisa-isa niya ang bawat bahay doon, kahit malalayo ang agwat. Buwis buhay na ito dahil kapag nasobran sa pagod ang kanyang katawan, pwedeng atakihin ang ginang. Nagsimula siya sa pinakamalapit. Nakisuyo at nagtanong at ang sabi ng ginang ay kung may kilala ba umanong Adolfo sa lugar. Pero umiling ang unang taong tinanong niya na para ba ito ang padre de pamilya. Ibig sabihin kahit buong pamilya pang tanungin, wala silang alam. Nagpatuloy si Aling Tisay sa kanyang hakbang. Nakailang bahay na rin siya doon pero wala pa rin siyang nakuhang impormasyon. Naging 10 at hanggang sa naging lampas 20 na'y wala pa rin. Pero hindi ito naging dahilan para tumigil si Aling Tisay noon. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating malapit sa liblib na gubat. May napadaang tao na buwat-buwat ay sako na para may lamang mga buko. Nahihiyaman pero pinili pa rin ni Aling Tisay ang magtanong. Dito'y binaba ng tao ang karga. Nagpunas pa ito ng pawis bago magwika ng, Adolfo, teka, may Adolfo akong kilala pero wala na dito nakatira. Nasa bayan na malapit, doon sa unahan. May bahay na luma doon. Dating tirahan nila noon. Mukhang giba naman na siguro ang bahay pero masisilungan pa rin. Bakit mo naman siya hinahanap? Ang tinuro ng tao, sa unahan lang pero liblib ito. Sa lupa lang. Kasi nabanggit ng kapatid ko na binibenta daw ng nagngangalang Adolfo ang kanyang lupa. Tapos, dito daw banda. Akala ko'y dito din nakatira yung Adolfong yan hindi naman pala. Oo siya, sige baka ito ng tirahan niya dati ang lupaing nabanggit. Titingnan ko lang. Pagdadahilan ni Aling Tisay. Hindi naglaon ay umalis na ang tao. Tinitigan namang maigi ni Aling Tisay ang lugar at pinag-aralan ng detalye nito. Kung saan siya dadaan at anong gagawin niya sakaling bubungad sa kanya si Adolfo. Ilang segundo'y nagsimula ng maglakad si Aling Tisay. Dahan-dahan ito nawari ba kahit sa tirik na araw, para siyang nagtitik-tik. Hanggang sa makarating ang ginang sa maraming puno ng niyog. Sa unahan ay may nakita siyang tila dagtum. Yun bang medyo madilim na animoy binalot ng makapal na ulap. Karaniwan lang naman ito dahil nasa bundok siya pero ang tanong, bakit tanghaling tapat ay may dagtum? Nakaramdam kaagad si Aling Tisay ng hindi maganda. Tinungo niyang lugar at dito ay nasilayan niya ang ubod ng laking bahay. Pero halos kalahati nito'y gibana. Kinagapangan pa yun ng mga baging. Sinuri niya ang mga bakas sa damo. Napansin niyang may mga nakahawi. Ibig sabihin lang ay may nakakapasok at labas na mga tao nun. Bakit ako kinakabahan? Dito na kaya? Narito kaya si Adolfo? Wika ni Aling Tisay sa sarili. Hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa bahay. Dinungaw niya ang loob. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang may nakitang labi na nakahandusay sa sirang papag. Maigi niya itong tiningnan habang papalapit. Napahawak ng dibdib si Aling Tisay. Paano ba naman kasi? Ang labing nakita niya, walang iba, kundi si Ben. Kagad niyang nilapitan ang bata at sinuri kung buhay pa ito. May pasa ito sa kaliwang panga hanggang nguso. Para bang pinalo ng kahoy. Tanggal ang ilang mga ngipin ng bata at nagdurugo ang bibig niya. Ben, Diyos ko, Ben. Niyugyug ni Aling Tisay ang katawan ng paslit pero hindi ito tumutugon. Inilapit niya ang tenga sa ilong
habang ang palad niya naman ay nakadampi sa pulso ng paslit. May pitik ang pulso at humihinga ito na wari ba'y hinimatay lang. Ginala ni Aling Tisay ang paningin sa paligid pero walang ibang tao kundi sila lang. Namuo ngayon sa isip ni Aling Tisay na tama ang kanyang hinala. Si Adolfo ang salarin. Binuhat niya ang bata at dinala sa labas ng bahay noon. Pagkatapos ay nilapag niya ito sa bandang damuhan at muling binalikan ng tingin ng bahay. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang rumihistro sa kanyang paningin ang imahe ng isang tao. Mula ito sa sumasabog na hamog at yun ay walang iba kundi si Adolfo. Nakatayo sa likod ng bahay. May bitbit na kahoy at nakangiti habang nakatitig kay Aling Tisay. Sa kabila ng presensyang nakita ay hindi ito naging dahilan para matakot siya. Binalot pa ng matinding galit ang ginang na para bang gustong-gustong makipagpatayan kay Adolfo. Kumuha din ito ng kahoy. Animal ka! Isa kang traidor! Binigyan ka ng pagkakataon ng bata para makapagbagong buhay pero... nagbabalat kayo ka lang. Lumapit ka dito na magkaalaman nga kung sino yung unang tutumba. Alam kong ikaw ang pumatay sa nanay ko. Pinalampas ko yun dahil wala akong ebidensya. Hindi ako Diyos para hubukom pero ngayon, pinapatunayan mo na talaga na ikaw ang salarin. Dapat hindi ka na binigyan pa ng pagkakataon. Wika ni Aling Tisay. Umabante ng lakad si Adolfo. Yung mukha nito ay nakangiting parang demonyo. Sino bang mangkukulam ang susuko sa itaas? Pipilitin akong sumamba sa hindi ko gusto. Kung nilalang pa pwede. Pero kapag katulad namin, literal na sarado na ang iniisip namin. Ako ang pumatay sa nanay mo. Baka gusto mong idetalye kung paano ko siya kinulam. Natatawa ako. Mamamatay daw ako ng kusa sa oras na gawin ulit ang mga ginagawa ko. Abay syempre hahanapan ko yun ng paraan para hindi tumalab ang mga sinabi ng batang yan. Parang baliw si Adolfo. Yung mga mata ay sobrang likot na parabang iniwan ng saktong pag-iisip. May timang dila, pati ang mga mata ibang kulay. Parang patay ang mga mata at isang pahiwatig na ito na may sumapi. Ayon kay Aling Tisay ay malamang ay nakipagsundo si Adolfo sa demonyo. Kaya nagawa nitong hadlangan ng basbas ni Ben. Pero ang kapalit naman ng tuluyang pagbibigay ni Adolfo sa demonyo ng buo niyang pagkatao. Hindi nakapagpigil si Aling Tisay. Nang matansyang malapit na ang kalaban ay kaagad bumuelo ito ng panghamas ng kahoy. Pero mabilis na nakailag si Adolfo tapos dinuro si Aling Tisay ng daliri nun. Nawalan ng lakas ang katawan ni Aling Tisay. Natumba sa lupa ang ginang. Hindi man lamang nito na itukod ang mga kamay na parabang pader na tumumba at sumalampak sa lupa. Kahit anong gawin ni Aling Tisay ay hindi niya maramdaman ang katawan. Napasambit na lamang ng dasal si Aling Tisay. Naiisip niya sa mga sandaling yun na wala na siyang pag-asa. Nakatalikod siya kay Adolfo. Nakikita niya ang paslit na sa unahan. Dinig ng ginang ang pagkakbang ni Adolfo patungo sa kanya. Dumungaw sa kanya ang mukha ng mangkukulam. Tapos nagtuloy-tuloy ng lakad si Adolfo patungo kay Ben. Kitang-kita ni Aling Tisay ang pag-angat ng kamay ni Adolfo na wari bang bumibuelo ito ng paggampas sa ulo ng bata. Huwag, ako na lang ang patayin mo. Huwag yung alaga ko. Sambit ng ginang. Lumingon sa kanya si Adolfo. Nakangiti. Patuloy na nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa nagpakawala na ng pagpalo ang mangkukulam. Napapikit na lamang ng mga mata si Aling Tisay. Umiyak at humingi ng tawad. Pero nang ibuka niya ulit ang mga mata,
Nagulat siya nang makitang hindi gumagalaw si Adolfo. Yung pagpalo ay hindi lumapat sa katawan ng bata. Pero isang dangkal na lang ang pagitan. Doon ay nakita ni Aling Tisay si Mateo. Nakaupo ito sa tabi ni Ben at tinahapuha pang anak. Hindi pa malubos mapagtanto ni Aling Tisay kung totoo bang nakikita niya. Maigi niya itong tinitigan pero hindi siya pwedeng mamalikmata. Naroon talaga si Mateo. Tumayo pa ito at tinanggal ang hawak ni Adolfong kahoy. Doon palang gumalaw si Adolfo at napaatras. Doon din narinig ni Aling Tisay ang mga binitawan nitong salita na parabang nagulat. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Hindi na kailangan pang ipaalam sa'yo dahil hindi ka naman importanteng tao eh. Ang sa ngayon nagpapasalamat ako dahil naabutan ko pa. Kilala mo ba yung batang to? Anak ko siya. Kailanman ay walang makakapanakit sa kanya. Nagawa mo lang siyang mautakan dahil sa demonyong bumabalot sa katawan mo. Aling Tisay, huwag kang mag-alala. Matapos sa makabilang buhay ng demonyong to, makakagalaw ka na. Ilang sandali lang ay napanganga si Aling Tisay. Nakita niya ang 4 na nilalang na ubod ng pangit na lumitaw sa kiliran ni Mateo. Taong may ulo ng kabayo ang dalawa, habang ang dalawa pa ay parang kalabaw na dambuhala. Nang mga sandaling ito, nagkumahog sa kakatakbo si Adolfo. Nakita ni Aling Tisay na umabante ng lakad ang mga nilalang at alam niya sa sarili na si Adolfo ang punteriya ng mga yon. Alam ni Aling Tisay ang dalawang nilalang. Kung hindi siya nagkakamali ay mga tikbalang ang mga yon. Pero yung parang kalabaw, wala na siyang idea kung anong lamang lupa ito. Hanggang sa maya-maya pa ay gumaan ang katawan ng ginang at naggawa na nitong maigalaw ang kamay at paa. Isang indikasyon na maaaring patay na si Adolfo, kung kaya siya nakagalaw. Basag na rin ang kulam na kumapit sa pamilya ni Ben. Kaagad na tumayo si Aling Tisay at lumapit sa mag-ama. Hanggang sa nakita niyang nakabuka na ang mga mata ni Ben. Kumikipat-kipat na parang nasisilaw. Tumayo ang bata. Kinapa ang bibig at nang malamang may sugat, bumalik ang ulirat nito at sumimangot ang mukha niya. Hindi pa nakikita ni Ben ang kanyang ama. Nasa likuran lang niya ito. Nanay Tisay, Rico, nahihilo pa ako . Paano ka nakarating dito? Tsaka nasaan yung hayop na matandang yon? Si Adolfo, siya po yung pumatay kay Lolo. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Umabante ng lakad ang bata pero hinawakan ni Mateo ang balikat nito at nagwika ng, patay na siya. Patay na yung mangkukulam. Pasensya na anak, nahuli ako . Marahil kapag hindi ako umabot baka wala ka na. Ano bang ginawa mo at bakit hindi ka nag-isip? Huwag kang masyadong mapusok anak. Delikado at hindi ka tutulungan ng gabay mong sirapin. Dahil pansariling kapakanan yan. Hindi pinapahintulutan. Huwag kang pangunahan ng bugso. Isipin mo yung gagawin mo para sa lahat, hindi para sa sarili. Hindi kagad nakapagsalita si Ben. Kinipat-kipat pa nito ang mga mata at nang masigurong totoo ang kanyang nakikita. Yumakap ito sa kanyang ama. Umiiyak ang bata at naiyak si Nanay Tisay. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nahawakan na din ang ginang si Mateo. Tao din pala nakatulad nila . Paano ba naman parang nasa ibang mundo ito? Napaka-misteryoso ng presensya niya. Ang sabi ni Mateo, uuwi na daw siya ng bahay. Hindi bahay ng kanyang mga magulang, kundi bahay ng kanyang pamilyang matagal niya nang gustong makasama. Hindi niya na ipagpapatuloy pa ang misyon. Mas pagtutuunan niya ng pansin ng pamilya. Tutal ay may sasalo naman umano si misyon. Ang sarili niyang anak. Nga pala, nasaan ba yung binigay ko sa'yo? Bakit hindi mo ginamit? Sa oras na mag-isip ka ng pagsupil sa masasamang kusang lalabas yung krisalis habang hawak mo yun. Malay ko ba? Hindi niya naman sinabi sa akin yung lahat . Ipaliwanag niyo po kasi.
Sobrang misteryoso po kasi ninyo. Lahat ng mga binanggit nyo, wala nga akong naintindihan. Iikrisalis pero itak yan eh. Ngumiti si Ben at kita ang bungal ng ngipin nito. Tuwang-tuwa ang ginang at nabanatan pa ang bata. Ngayon, tayong dalawa na yung bungal. Ayos lang tawagin mo akong bungal. Pareha naman tayo. Di ba tayo tutubo pa naman po yung sa akin? Napatawa na lamang si Mateo ng mga sandaling yon. Si Aling Tisay napagtanto na maging siya ay pinagkatiwalaan ni Mateo. Ipinakita kasi sa kanya mga gabay. Hindi naman binanggit ni Aling Tisay pero talagang malaking katanungan sa kanya yung dalawang nilalang kung ano yon. Malaking tao na may ulo ng kalabaw. Gaya ng sinabi ni Mateo ay umuwi ito at kasama nila sa paglalakad pabalik. Nananabik si Aling Tisay. Bagamat nasa malungkot na sitwasyon ng pamilya ni Ben pero natitiyak ni Aling Tisay na kahit papano'y gagaan ito. Lalo't makikita na ni Nanay Annabel ang kanyang asawa. Lalo't kapag nalaman na nito na patay na rin ang mangkukulam na siyang dahilan sa pagkasawi ni Lolo Toro noon. Yun nga ang nangyari. Nagtaka pa noon ng mga tao kung sino ang kasama ni Ben. Hindi kaagad nailantad ni Nanay Annabel ang pagkatao ni Mateo. Ito ay dahil wala sa tamang pagkakataon. Namatay yung matanda eh. Kailangan nilang bigyan ng respeto yon. Iba kasi ang isipin ng mga tao sa oras na bubunyag ang lahat. Sobrang saya ni Nanay Annabel. Si Ben ay kampante, habang si Aling Tisay ay hindi niya lubos mapagtanto ang lahat. Naging bahagi siya ng buhay ni Ben na siyang masasabing napakabanal at mahiwaga. Maraming buwan, taon ang lumipas. Si Aling Tisay ay laging kasama ni Ben. Hanggang sa nagbinata na ito. Pero hindi kaya ng dati na ganoon kalala ang mga misyon. Mga simple na lang at halos kaya na lang itong gawin ng isang karaniwang tao. Bihira lang mangyari ito, Sir Seth. At totoo palang may ganitong mga nilalang. Lalo na ang mga nakasaad sa Biblia.